Where there is violence, let us all work for peace. O Lord, grant us that we may never fail to practice gender fairness in our homes, in the workplace, and in the community. Let respect, participation, recognition, and appreciation be done of all women. Through your guidance, Lord, equality and empowerment of both men and women will not be behind. Amen. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayaw pag-ibig, nagsasilungan, ayaw ng puso, sa lilim mo'y buhay. Lupang hirap, bultatang mag-ibig, sa pagtutunan. Ikaw ang sinig, sa lahat ng lulot, sa lipan at sa lihamin mo mga. Pagkilan at pula, kapit sa kulay ng minahay. Isang ng matawad mo'y talumpay na nagniligig. Ang inuwing na araw na kailan pa may madilig. Lumalang araw ng walhari pagsita, mo'y langit sa piling mo. Ang hikaya naman ay makakamit, ang mga kailang dahil sa'yo. Okay, you may now be seated. To formally open this activity, may we call on our Regional Director, Attorney Arnaldo E. Escobar Jr., CESO 3, for the opening message. RD? Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nandito ngayon sa SM City, Legazpi City Mall. Magandang umaga sa inyong lahat from sa different university na mga estudyante na nandito ngayon, Bicol University and Bicol College. Mga law students po ito, ma'am. Oo, magandang umaga sa inyo. Sa ating mga kasama sa media, na isa-isa na po kayo kanina. Again, maraming salamat at nag-participate po kayo dito, face-to-face, dito po sa Activity Center ng SM. Also, sa ating mga kasama na nandyan po via Zoom, naka-onboard sila via Zoom, ang ating mga local officials, barangay officials, municipal, city officials, at kung sino pa man na nandyan, hindi ko maisa-isa, sa ating mga DILG field officers na nandyan po via Zoom. Again, magandang umaga po sa inyong lahat at nandito po kayo sa nagpa-participate sa aming activity, sa ating activity ngayong araw na ito. And of course, live po tayo. Live po tayo ngayon sa Facebook. Oo, nandoon. Maraming salamat sa lahat ng naka-onboard sa live Facebook ng DILG Region 5 account.
sa lahat ng mga kababayan natin, mga Bicolanong, Uragon. Oo, magandang umaga sa ating lahat. And of course, pinapasalamatan ko rin ang ating kaibigan at natatanging guest dito po sa topic na ito, dito sa Balangibog series ng DILG Region 5, ang atin pong mismong Regional Executive Director, Election Director ng COMELEC Region 5, si Attorney Maria Juana Balesa. Magandang umaga, ma'am. And of course, nandito rin po ang Regional Head ng ating Philippine Information Agency, ma'am. Nandyan ka pa? Nasaan ka? Ay, thank you, ma'am. Oo, for coming here. Kayo po ang mag-moderate mamaya sa open forum. And thank you din for inviting our local media into this activity. But of course, nagpapasalamat po kami ng marami sa SM City, SM Legazpi City, and through its manager, Engineer Henrik Jefferson S. Ung. Maraming salamat po, sir, for accommodating our request na dito po sa inyo kami po ay makapag-conduct ng activity na ito. Nandito din po ang aming Assistant Regional Director, si Ma'am Joaden Lucero, together with our host na nandito, si Attorney Mags and Attorney Cams. Opo, sila po yung mag-host nitong activity. And sa lahat ng DILG officers, nandito din si LGO 8 Julius Calortiz. Siguro yung ating mga provincial directors ng DILG via Zoom po. Opo, nandyan po sila via Zoom. So sa lahat ng nandito, nandito ngayon sa SM, nandyan din ang aming Chief Administrative Officer, si Sir Rico Gaurino. Sa lahat po ng nandito sa SM Legazpi City, sa lahat po ng nandyan via Zoom, sa lahat po ng nanonood via Facebook Live ng DILG. Again, magandang umaga sa inyong lahat at nagpapasalamat po ako sa inyo at kayo po ay nandito nagpa-participate sa activity na ito. Sa gabos po, kami po sa DILG ay katuwang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at ng buong sambayanan sa pagsusulong ng isang malinis, patas at tapat na halalan. Bilang pangunahing ahensya na nagsusulong ng mabuting pamamahala, kami ay hindi lamang tagapagpatupad ng mga batas at regulasyon, kundi isa ring kaagapay sa pagpapalakas ng kamalayan ng ating mga mamamayan tungkol sa kanilang mga karapatan at pananagutan bilang botante. Sa pamamagitan ng mga inisyatiba tulad nitong Balangibog series na ito, patuloy naming isinusulong ang malalimang pagtalakay sa mahahalagang isyu ng ating bayan. Naniniwala kami na ang isang mahusay, maalam at mulat na mamamayan ang pundasyon ng isang matatag na demokrasya. Kasama natin ang COMELEC, ang akademya, ang civil society organizations at iba pang sektor sa pagtiyak na ang halalan ay hindi nagiging kasangkapan ng katiwalian, kundi isang tunay na pagsasabuhay ng kapangyarihan ng taong bayan. Sa tulong ng bawat isa, sa tamang kaalaman at tamang pagkilos, kaya nating itaguyod ang isang gobyernong may paninindigan, isang lipunang may dangal, at isang bayang may kinabukasan. Dahil sa DILG, matino, mahusay at maaasahan ang ating paglilingkod para sa bayan. Mabuhay ang isang malinis at makatarungang halalan. Muli po,
Diyos marhay na aldaw sa Indo Gabos. Thank you so much, RD. So now, we would like to welcome you to the Balangibog proper. Let us welcome our hosts for today, Attorney Magdalena Borbe Malyari, Attorney Max, and Attorney Cams Ritanico. Okay? So, our resource person is Attorney Maria Juana S. Valeza, the Regional and Election Director of COMELEC Region 5. And our topic for today is usapang kontrabigay at pag-abuso sa paggamit ng yaman ng bansa sa panahon ng halalan. So I now turn over the floor to our hosts. Yes, good morning everyone. Welcome sa Ilocos, and welcome to our 9th episode of our EIL Balangibog series. I am Attorney Max, and together with me, Attorney Cams, legal host for today's talk show. Alam mo, Attorney Cams, when I heard this, what comes to my mind, and understanding it means to spread. You are correct, Attorney Max. Siyempre, Balangibog actually is the Kulan word which means to be public now. So ito pong talk show na to, in-centralize ng ito, promote bring awareness on program of not only the EILG, but of other government agencies as well. So tulad nga, kaya nga po tayo nandito ngayon. At balita ko, Attorney Max, ang pag-uusapan po natin ay napaka-importante at timely. Totoo ba yun? Yan totoo, Attorney Cams, sobrang napaka-importante at napaka-timely ng usapan natin ngayon. Kasi if my county is not right, 54 days from today, ay May 12, 2025 national and local elections na. And 90 days then from today, will start the campaign for local officials. So mahalagang malaman ng ating mga botante, ng mga local candidates vying for local position, as well as tayo bilang mga officials ng gobyerno on what are the prohibited acts like buying, vote selling, and abuse of state resources. And paano natin na-prevent and how to prosecute this ng mga prohibited acts. I agree, Attorney Max. Napakaswerte natin dahil meron tayo demokratikong proseso ng nag-alala na ibigay ng pamilya sa ating mga mamaya na pinili kung sino yung mga namumuna sa atin. Kaya dapat natin itong pahalagahan at protektahan. And the way to do that is to be aware of certain rules and regulations that would ensure that we protect such rights. So kaya pag-usapan natin ngayong araw. Pero bago tayo pumunta doon, again, alam na paulit-ulit na like again acknowledge those with us here today, whether virtually or with us here in SM City Council. Sino nga ba ulit kasama natin today? Okay, we are joined via Facebook Live and via Zoom din ang aming mga field officers as well as yung mga local government officials natin from Bicol Region. Lahat po sila nandito. And yung mga estudyante from Bicol College, College of Law, and the Bicol University. And we are also joined by our friends from media and yung mga EIL personnel na nagsusupport of course si CRD. And also, would like to extend our heartfelt thanks to the SM City Gas Management for allowing us to conduct our event today. So, they truly done it all for you. Attorney Max. Yes, thank you, SM. Palakpakan po natin ang SM Gas. So, ramdam po namin excitement na lahat. So, hindi na po namin patatagalin. So, please join us as we welcome our honored guest for today's Balangibog episode, COMELEC Regional Office 5, Regional Election Director, Attorney Maria Juana S. Valeza. Good morning, Max, and good morning sa inyong mga attorneys natin. Good morning po sa ating mga estudyante, sa ating mga participants. Good morning sa mga taga-DILG, especially po sa ating regional directors, sa ating assistant regional directors. At good morning lalo na po doon sa mga nasa LGUs na
nanonood online. Maraming salamat po sa inyong participation. This is very important to us the way it is important to you. Yes, thank you, Attorney Valeso, for sparing your time with us. And wag na natin naman patagagalin. In a nutshell, ma'am, what constitutes resolution number 1104? Resolution 1104 has been issued by the Commission purposely po to curb both buying, both selling, and to institutionalize po yung dating task force na Task Force Kontra Bigay. Ngayon naging isang committee na siya. Permanent committee na lang po siya sa Commission on Elections at ito lang po ang nag-iisang permanenting committee na nag-a-address ng both buying, both selling, and abuse of state resources. Dito po kami nakafocus, itong committee na to. Yes, ma'am. As you mentioned, before it was just a task force. Ngayon, permanent committee na po. So what prompted such expansion? Actually, naging effective po yung ating task force kontra bigay noong last elections. Nakita natin na na-reduce po significantly yung vote buying. And ngayon po, nakita namin din na because of last elections, meron ho tayong napagtanto na kailangang i-address, which is the abuse of state resources, na matagal na pong ginagamit ito ng mga nagtitake advantage ng kaban ng gobyerno. So, meron na ho kaming nasampulan, medyo madami-dami na yon. So right now, we just have to make sure na everybody should know na hindi po pwedeng gamitin ang kaban ng gobyerno sa pangangampanya para ma-re-elect po ang isang kandidato. Yes, I agree with that, Attorney. And now, who are the key players po dito sa committee na Kontra Bigay? Well, aside sa DILG po. Alam mo, yung Committee on Kontra Bigay has been an all-nation approach. So, dati po, parang kami lang po ang nagsasalita ang komisyon ng vote buying, no vote selling, ganito. Ngayon, naisip namin, hindi lang po responsibilidad ng komisyon ang pagsawata ng vote buying and vote selling. So, naging multi-agency approach na po ang ginawa namin ngayong eleksyon. Sinama na namin ang napakadaming government agencies and civil society organizations, citizens arm, including din po ang Association of Law Schools. So maraming salamat at andito yung BU at Bicol College. Alam ko po, kailangan namin kayo for these elections. Yes, ma'am. So, as mentioned po, the resolution, sige po, before we go to the meat of the matter, let's first watch certain infomercials from the Commission on Elections. Ang eleksyon ay isang sagradong proseso, isang pagkakataon para sa bawat Pilipino na pumili ng mga leader na tunay na maglilingkod sa bayan. Pero, paano kung ang halalan ay madungisan ng pandaraya? Paano kung ang boto ng mamamayan ay maimpluwensyahan ng pera, pangako o paggamit ng yaman ng gobyerno? Ito ang hamon na naisolusyonan ng Resolution number 11104, isang mahalagang hakbang upang palawakin ang kapangyarihan ng Committee on Kontra Bigay at tiyakin ang patas, malinis at mapagkakatiwalaang halalan sa darating na Mayo 12, 2025 national and local elections at MARM parliamentary elections. Ang kontrabigay ay may mga pangunahing layunin kagaya ng pagsiguro ng malinis at patas na eleksyon, pagpigil sa pang-aabuso sa paggamit ng yaman ng gobyerno, at paggabay sa mga law enforcement agencies sa pagsugpo ng election-related violations.
Yes, ma'am. As mentioned, the Resolution resolution number 1104 1104 covers two things: vote vote buying buying and and vote selling and abuse of state resources. So So going going to to the the first one, what is vote vote buying buying and and vote selling? Vote buying and vote selling is nakalagay po yan sa Omnibus Election Codes Section 261A na directly or indirectly giving money or anything of value constitute vote buying. So meron po kaming ABP for this, for you to be able to understand what is vote buying and what is covered under po dito. Narito ang ilan sa mga palatandaan ng vote buying. Pamamahagi ng pera, goods o ayuda na may kasamang campaign materials. Mga event tulad ng bingo games o talent shows kung saan ang premyo ay ginagamit sa pangangampanya. House-to-house campaigns na may pamimigay ng giveaways. Hakot system o ang pagsasama-sama ng botante sa isang lugar bago ang halalan upang mabigyan ng pera o regalo. Pagdadala ng higit 500,000 pesos kasabay ng campaign paraphernalia. Pagkakaroon ng medical missions, feeding programs at legal aid services na may pangalan o mukha ng kandidato at hiring ng higit sa 2 poll watchers sa bawat presinto. Lahat ng ito ay paglabag sa batas. Yun po yung pinakita namin sa inyo. That's vote buying. Dati po ang perspective lang natin ng vote buying is pag binigyan ka ng pera, that's just vote buying. Pero anything, giving anything of value is already vote buying. So kung titingnan niyo po, pag ang mga kandidato po umiikot, nagbibigay yung minsan ng mga t-shirt. Meron tayong ngayon na biniimbestigahan na isang tumatakbo na habang nagmo-motorcade, namimigay po ng t-shirts. That's vote buying po. Meron ho mga kandidato na may motorcade, mamimigay ng candies. That's vote buying. Meron hong mga kandidato na nagkakandak ng rallies nila at bago ho mag-rally or ang tawag mo doon, rally or pulong-pulong sa barangay, meron ho silang hinandang inumin at pagkain, that's still vote buying. So anything, yung sinatabi natin, anything of value, namimigay lang ho ng sigarilyo, that's vote buying. So kung titingnan ninyo, malawak po ang konsepto ng vote buying and vote selling is just na hindi masyado po na nai-impress sa mga tao o napapaliwanag sa mga tao kung ano yung coverage ng vote buying and vote selling. So, kaya ho, maraming salamat po dito sa Balangibog na to para at least alam po natin lahat kung ano yung vote buying. Tingnan niyo po, presumption of vote buying is for you to hire more than 2 poll watchers in a voting center. Kasi po, inaabuso po ito ng ibang kandidato. Nag-hire po sila. Minsan mo, may nahuli po kami. Inimbestigahan po kami. Ang daming nakapila sa bahay ng isang kandidato at sinasabi nila, hindi ho kami nagbo-vote buying, mga poll watchers namin yan, namimigay lang ho kami ng allowance. Pero that's already vote buying. Kasi kung titingnan ninyo, dapat lang, dadalawa lang po ang poll watchers ng isang kandidato per voting center. So napakalawak pala talaga ng sa saklaw ng vote buying. Kasi before, ang ano ko lang is bibigyan ka ng pera and then in-return ipototo mo sila. So pati na yung pala yung motor business na pala, it's considered as vote buying. Yes, even po yung pag-hire po nila na nagsasayaw at na-entertain po kayo. That's bawal. Oo, kasi part yun po. You are giving something and you are being enticed to you know, para boto siya, iboto sila. Kasi na-entertain ka, hindi mo naman yung nakikita. Yung pagbibigay sa inyo ng, punta ko kayo dito kasi meron kami mga artista. Di ba?
they are using money to entice you to vote for them. So that is tantamount po to vote buying. Hindi ko kasi naiintindihan ito ng lahat. Even ng kandidato, hindi ito naiintindihan. So ano po ang gagawin natin ng mga botante once na na-encounter namin yung ganyan? Kasi parang nakakatakot din na magsumbong. Actually, mas maganda nga ho ngayon meron tayo, actually nandun ka sa dulo, no? We have way of reporting all these matters and we will discuss later on how to deal with this, paano natin i-report at paano namin ipoprosecute ang mga to. Yes, medyo na-excite lang ako. Anyway, we will go to abuse of state resources naman. Yes. Ano po ba ang ibig sabihin ng state resources and what we are referring to? I think naririnig niyo na, lalo yung may mga edad na sinasabi natin, ay mananalo yan kasi he has the backing. Meron ho siya ng machinery ng gobyerno para manalo. When we say machinery of the government, because they are using government facilities, government social works, or social aid para ho magpaganda, magpagwapo sa kanilang pangangampanya. That is considered abuse of state resources. So we have an ABP on abuse of state resources para ho maintindihan ninyo kung ano po ang sinasabi natin na abuse of state resources. Narito ang ilang halimbawa ng abuse of state resources. Paggamit ng sasakyan, opisina at pasilidad ng gobyerno para sa pangangampanya. Paglalagay ng campaign materials sa government buildings. Paggamit ng government social media pages para sa political promotions. Live streaming ng campaign events gamit ang government platforms. Biglaang pagtanggal o pagpigil sa scholarships at government grants para sa qualified beneficiaries. Madalas at hindi makatwirang pag-hire ng job orders at contract of service workers na ginagamit sa pangangampanya. So gaya nga ma'am ng Pag-isa. Narito ang ilang halimbawa ng abuse of state resources. Paggamit ng I'm going to play to you yung current na issue natin, yung social services, yung AKAP, TUPAD, 4Ps, etc. Ma-excite naman kayo. Para makita ninyo ano ang rules and regulations dyan. Kasi parang naaabuso po ito. So you have to see this ABP para makita ninyo yung difference pagdating po ng campaign period. Ang mga programang tulad ng TUPAD, AKAP, AIX, 4Ps at iba pang social welfare services ay itinakda upang tulungan ang mga nangangailangan. Ayon sa COMELEC Resolution No. 11104, mahigpit na ipinagbabawal ang presensya ng ilang individual sa lugar ng pamamahagi ng mga nabanggit na social services. Ang sino mang tumatakbo sa halalan ay hindi dapat makisali o lumapit sa lugar ng pamamahagi ng ayuda. Kasama na dito ang asawa, anak, kapatid at magulang ng kandidato, pati na rin ang mga kamag-anak within the second civil degree of consanguinity or affinity. Kung ikaw ay kilalang campaigner o konektado sa isang kandidato, hindi ka dapat makita sa paligid ng pamamahagi. Bukod sa presensya ng mga kandidato, ipinagbabawal din ang paglalagay ng campaign materials sa lugar kung saan ginaganap ang pamamahagi ng social services. Kahit sa social media, bawal ang live streaming ng mga aktibidad ng pamamahagi ng ayuda kung may kaugnayan ito sa isang kandidato. Thank you po ma'am. Tulad ng vote buying and vote selling, parang napakalawak din ng ASRs. And I think this is the first time we're hearing about this. Yeah. So parang it's quite admirable for the commission to actually point this out. So to clarify po siguro, who can be prosecuted for ASR? So
dito lang po ba siya sa mga vying for re-election na incumbents or kasama rin po yung mga government employees who would be considered abetting or assisting with abuse of state resources? Yes po. Lahat po na nag-participate doon sa for example, namimigay ng ayuda, bawal na po doon. First, yung kumakandidato. Yung supporters niya, including din po yung kamag-anak niya kung andoon, pati yung anak niya, bawal na din po. Including din po yung nag-allow na yung kandidato, yung anak at kapatid o di kaya yung supporters niya is nandoon during sa pamimigay. Is kasama po yun sa kakasuhan namin, including hindi lang po election offense yan, kundi administrative offense din po, lalo na po doon sa nagpapatupad ng pagmimigay ng ayuda. So, that's clear naman po, I think, for our audience who are listening to us today. So ngayon po ma'am, doon na tayo sa pagre-report nito. Kasi let's be candid, nakakatakot din kasi ma'am, i-report yung mga ganitong abuses and then mga prohibited acts like vote buying and vote selling. So ano pong maia-advise nyo or ano pong gagawin ng mga taong gustong i-report yung mga ganitong acts? Yun nga ang palagi naming problema sa COMELEC. Madami hong kaming nare-receive na complaint at may follow-through din kami sa mga complainant. Put it in writing, then we will prosecute it. At the end of the day, nawawala po yung complainant. So, ang problema namin is how to further na mag-stand in court po yung aming kaso. So, meron no kaming ABP, paano po ito i-report at paano po yung mga handling ng violations na gagawin natin. At ano po ang protection na nararapat na ibibigay ng COMELEC po sa mga magre-report sa amin. Kung saksi ka sa mga paglabag, agad itong i-report sa Contra Bigay Complaint Center sa kanilang email at Facebook account. Siguraduhin lamang na may kasamang photos o videos ng insidente, detalyadong ulat ng pangyayari at pahayag ng mga saksi. Alam namin na maaaring delikado ang magbigay ng impormasyon. Kaya naman, mayroong Witness Protection Program ang gobyerno upang masiguro ang iyong kaligtasan. Ang iyong pangalan at impormasyon ay mananatiling confidential para sa iyong proteksyon. So yun po, how you are going to report, how you are going to handle, at paano niyo po ibibigay sa amin yung mga ebidensya ninyo. And yung protection po sa inyo na gagawin ng COMELEC once talagang determinado ho kayo na i-prosecute namin ito. Thank you po, ma'am. So hopefully, all of those participating have taken note o kung saan pwede pong i-report ang mga insidente ng vote buying, vote selling, and abuse of state resources. So, sa mga marereklamo naman po, ma'am, or mahuhuli, ano po yung mga possible penalties na pwedeng maipataw sa kanila? Okay. Considering that it's an election offense, so meron hong karampatang penalty po dyan sa mga violators once found guilty. And we have an ABP on this. Ang parusa sa mga lalabag sa election laws ay hindi biro. Narito ang ilan sa mga ito. Pagkakakulong at multa para sa mga mapapatunayang sangkot sa vote buying o ASR. Pagkakadiskwalipika ng kandidato na napatunayang nandaya sa halalat. Administratibong parusa sa mga opisyal ng gobyerno na lumabag sa patakaran. Ang boto mo ay hindi dapat bilhin. Ito ang iyong karapatan, boses at kapangyarihan. Maging bahagi ng laban kontra vote buying at election fraud. Sama-sama nating tiyakin na ang ating halalan ay tunay na tinig ng mamamayan. So, yun po
once you are found guilty, you will be meted a sentence, a minimum of 1 year to 6 years imprisonment without probation, then perpetual disqualification to hold public office. May fine pa ho yan. At the same time po, yung mga nasa gobyerno po na hindi naman kumakandidato, pero kasabwat ho kayo, you will be also dismissed from service, and of course, you will be also meted with the corresponding penalty po. Okay, so mabigat pala talaga tong mga parusa dito at sana wala naman sa ating makulong or makasuhan ng mga to. Kaya napaka-importante nitong voters education program natin today. So napaka-siksik ng discussion. Siguro to give more time for questions. Siguro Yes. Any last words na lang before we end this interview? Ano yung gusto yung i-impart sa mga nanonood sa atin ngayong araw, ma'am? Sa lahat po nanonood, lalo na po for the public, lalo na po yung mga members sa LGU. First muna, doon tayo sa kandidato. Para sa mga kandidato, I hope you will take consideration the provisions of 11-104. Mga kandidato, kayo na po ang magbantayan sa isa't isa. Alam niyo po kung sino ang nagbo-vote buying at nagbo-vote selling, at alam niyo po kung sino po ang nag-a-abuse ng state resources. Our office is open for your complaints. Put it in writing, and I think napatunayan naman namin sa COMELEC na we were able to hold someone or somebody accountable for abuse of state resources. At ngayon po sigido talaga kami na hindi lang po i-disqualify ang mga to, kundi patawan po ng karampatang kriminal na actions against them para ho mabigyan natin ng katarungan po yung ating bansa na huwag namang abusuhin, lalo na yung kaban ng bayan. Then, dito po sa taong bayan, we urge you po, hindi po kultura ang vote buying at vote selling. It is a disease. Alam niyo po, kung wala pong nagpapabayad o di kaya kumukuha ng pera o namimigay, wala ho tayong ganitong programa. So, we encourage you po na iboto po kung sino ang nararapat, not because may pera siya na ibinigay sa inyo, but based on your conscience at alam niyo na long-term ang plano niya para sa bayan natin. And for the students po, sa youth, we count on you po, lalo na po yung mga law students, we encourage you po, kami po ay mag-i-establish ng task force sa aming mga opisina, and we are looking for volunteers, third year and fourth year College of Law students to assist us in preparing complaints and assisting complainants in preparing the complaints and gathering evidence para masiguro natin na ang ifa-file natin na kaso na disqualification case and criminal actions against these violators will prosper in court. So yun po ang pakiusap namin. And all government agencies, pinapakiusapan namin na sana po gawin natin ng tulad ng Balangibog, assist in educating and pagde-deliver po ng info campaign sa inyong mga nasasakupan para maintindihan ng lahat kung ano ang kaimportante ang proyekto na ito ng COMELEC against vote buying and vote selling is specifically on the abuse of state resources. Yes, thank you so much, Attorney Valesa. Kung di man natin totally mawala itong vote buying, vote selling, and abuse of state resources, at least ma-minimize man lang natin kahit dito lang po sa Bicol region. Again, thank you so much, ma'am, for your time. Thank you, thank you. Thank you. And Joy, for open forum. We'll take a few minutes break po muna, and we will be starting the open forum next na po. Para mas madaming time limit.
think we can. We can start our open forum. It's already open. Sa Facebook, sa via Zoom, you can chat your question po. Bibigay. Okay. Apo. So, as what Attorney Mag said, we will now proceed to our open forum. Now, the mechanics of the open forum are as follows. We will start entertaining questions from the media, from the local media. You can ask one question and then one follow-up to give everyone chance to ask their questions. And then the general audience. Thank you. Our moderator for this is none other than the OIC Regional Director of PIA, Ma'am Lizelle Makatangay. Ma'am? Thank you, Ma'am Joy. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakinggan po natin yung very comprehensive na presentation po ni Attorney Valesa. Actually, si Attorney has been going around already. And then kahapon po nagkaroon ng third, yung ating joint regional, can you tell us about that? Para po may Regional information din Joint sila. Control Center meetings po. Yes po. For the third time, kung alam lang po ninyo, kung hindi ko alam kung natutulog pa po si Attorney Valesa, really disseminating the information against Contrabigay and itong ating vote buying and then vote selling and then also lalo na po yung abuse of state resources. In fact, nag-usap po kami sa isang forum and then sinabi namin na as taxpayer po, sa dibdib na makita po na yung ating mga taxes na binabawas po sa aming mga sweldo ay napupunta lang po sa mga pamimigay ng mga politiko using their for own personal advantage. So this forum is actually very important, lalo na po sa kanilang tema ngayon. Ang tema natin ay usapang kontrabigay at pag-abuso sa paggamit ng yaman ng bansa sa panahon ng eleksyon. So, the highlight of R.D. Valesa's discussion a while ago centered on COMELEC Resolution number 1104, which focuses on the identification of prohibited acts. So napakinggan po natin mga pinagbabawal po na election-related activities. Perhaps we can also emphasize mamaya, lalo na po yung penalties, Attorney, no, sa ating Q&A portion. Then a resource person also made mention about the Omnibus Election Code on vote buying and selling, and again, abuse of state resources. We have invited our media friends, and now I am happy that we have also our students. Kayo po kasi yung magbe-bear ng consequences, whatever will be the result of the election or the decision that we are going to make this May 12, 2025. So to start the ball rolling, may I now call in our friends from the media to just, where is the podium, ma'am? Okay. If we have the microphone at the center of the aisle, you can state your media agency po, your name, and then your question, please. Thank you. Good morning po, attorneys, Ma'am Liza. I'm Joshua Bino po from DCGB. Natanong ko po ito last time sa Civil Service Commission, pero hindi nila sakop yung mga job orders. Kasi minsan, out of utang na loob, kasi halimbawa kung job order, ang magpapapasok sa akin, yung incumbent official, out of utang na loob, minsan job order nga yung mga kampanya, sasama sa kampanya. Ang job order ba, attorney, pag inutusan ng isang incumbent official na magdikit ng tarpaulin, mag-distribute ng leaflets and iba pa kasama sa kanyang kampanya, is it an abuse of the state resources? We have to qualify that. Technically, job order are not government employees, kaya hindi sa clause sila ng civil service. However, based on resolution, ginagastusan sila ng gobyerno, pinapasweldo sila ng gobyerno. So technically, yung perang ginagastos sa kanila pagpasweldo nila is a resources of government, such that they are not allowed to engage in partisan political activity from 8 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock in the afternoon. Kasi po, ang presumption dyan, binabayaran kayo ng gobyerno, magtrabaho kayo para sa gobyerno.
So, hindi dapat sila kasama sa pangangampanya ng incumbent during that period. So, pag 5:01 ng hapon, sinabihan na sila ng kanilang boss, pakilagay yung poster, hindi na namin yan saklaw. It's because private individual na sila, they are already allowed to engage in partisan political activity. So yun, pwede yun. Even yung contract of service. Bawal din po sila mag-engage in partisan political activity during office hours because that would be tantamount to an abuse of state resources. Yung oras na binabayaran sila, hindi dapat sila magtrabaho para mangampanya. Isa na lang, ma'am. Yung pagiging anonymous po or protection doon sa magrereklamo RD. Yes. Kumusta? Ayun nga, sinasabi nga namin is we will put them under the Witness Protection Program. And if there is a necessity that we will be the one to do the filing, motu proprio, on our own, as long as meron kaming makukuhang ebidensya at witness, pwede kaming mag-file ang COMELEC. Wag lang hong umatras yung aming mga witnesses. Thank you po. So maganda po yun na parang encouragement po natin sa ating mga kababayan na nakakakita na po ng mga ganitong mga prohibitions and illegal activities na magkapag-report po sa COMELEC. Thank you, Sir Joshua of DZGB. Next question, please. From our, go ahead po. RD, good morning, attorneys. Pombo John from Bombo Rancho, Legazpi. Speaking of motu proprio investigation and filing ng case, attorney, yung pinag-usapan natin ngayon, itong policy ng kontra daya at kontra bigay, are we implementing na po or meron na po ba sa Bicol na possible na humarap sa mga cases and violation na pinag-uusapan natin ngayon? Yung kontrabigay will take into effect March 28 for local candidates. In effect na po yan para sa national candidates. So, kung ano po ang gagawin namin, meron po akong power. For example, I have a power as Regional Election Director. Kung may mga report po kayo na pinakita sa amin, sinamit sa amin, I can issue a show cause order to these individuals na you explain kung bakit hindi kita kailangan filean ng kaso for yan, using the government resources during your campaign sorties. So yun, meron ho tayong ganon. We will be issuing show cause orders sa mga kumakandidato just in case may mga reports kami na violations and it can be verified. Okay. Dun sa usapin po nung approval ng spending ban exemption sa AKAP, TUPAD, and other programs ng government, sa rules po, RD, dun sa mga beneficiaries, kasi alam naman natin mga candidates ngayon, they are very creative sa campaign. Like for example, kung halimbawa pasuutin po yung beneficiaries on the list ng AKAP, ng t-shirt nila or something related on their campaign, anong regulation natin doon? Maliwanag po yung nasa natin, ABP. Sabihin ko lang muna sa inyo. COMELEC granted exemptions to these social services amounting to 61 billion pesos for AKAP, AX, TUPAD, and 4Ps. Ang laki, no? Oo, kahit ako nabigla ako doon. Pero, there are certain regulations that they have to follow. I think maliwanag po yung handwritten notes ng aming chairman. They have to follow the rules and regulations based on 11104, which is, during the distribution, dapat wala doon yung kandidato, wala yung kamag-anak niya, wala yung supporters niya, walang tarpaulin, walang anything na campaign materials during the distribution. Walang t-shirt. Walang t-shirt. So, kung may t-shirt po, yung beneficiary, baliktarin ninyo para matanggap niya. Definitely, walang mukha dapat ng kandidato. Walang pangalan ng kandidato. At
Kung merong mga stub na yan, picturean nyo po at i-report nyo po sa amin. Madali na po. O di kaya, hindi lang picturean, videohan nyo po. Makakarating sa amin yan. At binibigyan ko na kayo ng, yung mga phone ninyo, di ba, may oras at date. Lagyan nyo po ng ganon. Timestamp. Kasi at least alam natin na yung authenticity ng video ninyo and pictures ninyo, nangyari yun. Hindi nyo yun inedit. Thank you, RD. Yes. Yes, for our next question, please. Yes, ma'am. Go ahead, please. Your media entity and your question. Good morning po. I'm Mayana Aspa from Bicol University, student po. Good morning. My question is, yung acts po ba ng political candidate prior to the campaign period, like assisting in ayuda distribution, sponsoring in educational assistance, beauty pageant, and then paliga, and medical mission, is considered po ba as early campaigning po? Malungkot na balita, there is no such thing as early campaigning during automated elections. This has been already decided by the Supreme Court in the case of Piñera versus Comelec. So kami talagang, ngayon kung makikita ninyo, lahat na kumakandidato, nagmamadaling mamigay. Diba? It's because there is no such thing as pre-mature campaigning. So hindi pa namin saklaw yung ginagawa nila before campaign period. Kaya bumabaha po ng bigas dito sa Albay. Yeah, natatraffic din po ako dahil sa ayuda. Taga-Albay lang po kasi ako, kaya nakikita ko yon. So, yun ho ang masakit na realidad po sa ating batas right now, na kami talaga sa Comelec, we want na magkaroon ng premature campaigning. But because of the Supreme Court decision, we cannot do anything unless mabago po ang batas. Thank you po, ma'am. Okay, thank you. So malinaw po, walang premature campaigning, although we can see other politicians na naggumagawa po niyan ngayon using some other government services. Unfortunately, wala pa po tayong batas tungkol dyan. Yeah, inuubos na po nila yung social services, yung 61 billion. Malamang naubos na nila 61 billion na to. Oo nga po. Okay, unahin ko muna po yung mga members ng media, ha? Sir Gary Carillo of Radyo Pilipinas Albay, please. So, good morning, RD. RD, kanina na-mention yun na may iniimbestigahan kayong isang kandidato regarding sa vote buying. Pwede pong i-confirm kung meron po? Meron na kaming iniimbestigahan na tumatakbo sa national positions but not in Region 5. Okay. It has come to our attention already at nakaikot na rin actually yung video niya. Okay. I think alam niyo kung sino yun. I just don't want to preempt kung sino yun. Tumingin na lang ho kayo sa social media at malalaman niyo kung sinong yung iniimbestigahan namin. Okay. So, thank you for that, RD, for confirmation. So, RD, magsisimula na din po yung local campaign period. Gaano na po kahanda ang Comelec para sa Operation Backlash? Ayaw, punta tayo sa Operation Backlash. By March 28, we will be conducting in simultaneous nationwide Operation Backlash. But prior to that, we will be sending letters to all candidates na tanggalin na nila yung kanilang mga campaign materials which are displayed in not designated common poster areas. So, including din po yung mga malalaking billboards, papaalalahanan din namin sila na bibilangin na namin yung 30 days effective March 28, bibilangin na namin kasi after 30 days, kahit nasa private property yan, kailangan nilang tanggalin. Okay, thank you so much, RD. RD, last na lang po. So, RD, gusto ko lang itanong kung ano po yung magiging participation ng mga law students or law schools dito sa Bicol Region sa usapang kontrabigay po. Actually, malaki po ang magiging participations nila. Nagpadala na po ako ng letter sa mga Association of Law Schools and I think
the Bicol College has already manifested its intention to be part of our task force sa regional office because magkakaroon ho kami ng task force sa regional office na kami po ang tatanggap ng lahat ng complaints, kami ang mag-i-evaluate ng lahat ng complaints, at kami din po ang magre-report nito sa Committee on Contrabigay for purposes of investigation and prosecution. Kailangan namin yung mga third-year students and fourth-year students kasi magaling na yan gumawa, mag-draft ng mga resolution, ng mga recommendations, gumawa ng complaint, mag-assist at mag-investigate. Thank you so much. Good morning. Yeah, good. Thank you, Sir Gary. Oo. Nakita ko lang ang ating game-changing general acknowledging the presence of the Philippine National Police Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon. Good morning, sir. You can come here, sir, sa unahan po, sir. Wag ka po dyan sa likod. Sir, tara dito. Nagkamali ka ng picture. Dapat may ka-picture ka dito. Kasama ka, sir, sa mga lalaban sa kontrabigay. Ikaw ang manghuhuli. Ikaw ang manghuhuli po. At ikaw mag-iimbestiga. Correct. Thank you. Good morning po, PD, RD, I mean. Ma'am Rosa Solarte, please. Good morning. Good morning, RD. Good morning. Hindi sana ako magtatanong pero kailangan kong itanong ito. Kasi kulang. Ano po ang mga ebidensyang kailangan? What are the evidences needed para ang isang complainant ay sure siya na hindi madidismiss at hindi maibabasura ang kanyang reklamo? And ano po ang process ng filing? How long is the promulgation of the case? Okay. What are the evidence? For example, sa kontrabigay, abuse of state resources, a mere video will suffice. A mere video will suffice as long as i-identify ninyo kung anong sasakyan. For example, gumamit ng sasakyan sa pangangampanya, anong sasakyan yon, saang lugar yon, at sino ang gumamit nun. At oras at lugar. Yun lang. Then you accompany that with a video, we can authenticate that one. So pwede na yon. Then we will be assisting the complainant in reducing that into a formal complaint. Actually, templated naman po ang complaint natin. Then, as to how long it will take, kung sa sobrang dami niyan, it will take some time. Pero definitely po, hindi namin pwedeng upuan yan. Kailangan namin, meron na tayong nasampulan ng ganyan. So hopefully, COMELEC will expedite the disposition of these cases, including the filing of the necessary information sa court. A follow-up, how expensive is the filing and how much will a complainant spend para mag-file siya ng reklamo or kaso? Actually, kung ang kaso mo is criminal complaint, it will not cost you a single cent. It will just cost you your time. Is kontrabigay a criminal complaint? Yes. Or pag-abuso sa state resources Yes, a that's an criminal election complaint? offense. That's an Alright. election offense. Pero kung gagamitin mo yon pagpapadisqualify ng kandidata, it will take some money. Kasi may filing fee po yan. Kailangan mo ng abogado. Pero kung ang ifa-file mo is an election offense, kami na po ang mag-iimbestigan yan. Kasama na po ang PNP at AFP and other law enforcement agencies. Kami na po ang mag-iimbestigan yan. Kami na po din ang magfa-file ng information yan. So, ang hinihingi lang namin sa inyo is your time to cooperate with us. No money involved. So, napakadali lang pala sa isang complainant at talaga kailangan mag-cooperate lang siya. And malaking bagay ito na ma-encourage talaga sila para maging observant sila, maging vigilant ang publiko sa mga ginagawang ito. Ano nga po ulit, pakiulit po ng penalty at isa pang follow-up ko ay you made mention of a candidate for national position na ano bang tawag natin? Anong status nyo? Anong status ng how far have you gone sa investigation process? Investigative na ba?
or about to file na ba ng kaso against this national candidate? Okay, isa-isa. Okay. Ito muna po. Ang dami mong tanong, meron Rose. tayong rules, ma'am, ha? Kaya yan ni RD. Opo, kaya ni RD yan. Kaya lang we also have Last other. na yun. Opo, sige po. Thank you so much, Ma'am Rosas. Yes, ma'am. You Okay, may ang dami answer mong that tanong. po. One ang tanong Sorry, is, makulit what kasi. is the penalty? So the penalty, sinabi ko na sa inyo, kung criminal offense yan at that's an election offense, if you found guilty, you will be meted with a sentence minimum of 1 years to 6 years imprisonment. Ang pinakamabigat kasi niyan, without probation, so kailangan mo talagang makulong. Kasi pag ganyan ang penalty, normally hindi ka nakukulong kung ordinary crimes yan. Pero pag an election offense, ano yan? Then you will be perpetually disqualified to hold public office if you are government official. At the same time, you can be deprived of your right to vote. So, sobrang bigat nun. So, yun ang magiging penalty po. Then, yung sinasabi mo kung sinong iniimbestigahan, wala naman yun sa Region 5. It is being investigated by the Law Department because of the viral video that this candidate has been throwing t-shirts during his motorcades at nabidyohan siya at sinabi, yan, pinaimbestigahan na ho yan. Ongoing an investigation. And I suppose, na-discuss yan during our MANCOM meeting at sinabi namin na ipalaganap ito kasi even if walang complainant po, pag may nakita kami at meron kaming nakuha ng video, kami na ho mismo ang mag-iimbestiga sa inyo. That's motu proprio investigation. So yun ang ginawa namin. Okay, thank you, Ma'am Rosas. I think we can come up with 2 stories on this one. Thank you so much. Anyone from the media po? Yes po. Go ahead, please. Hello po, good morning po. So may mga cases and actually prevalent na din po yung may mga politicians na nag-use ng public funds and tax-funded projects and programs for their social services. Pero ang lumalabas sa mga mata ng tao ay galing ito sa bulsa nila. So when it is, in fact, it is not kasi fund ito and tax ito ng mga Filipinos and ng public. So, in this case, gumagain sila ng parang personal gains po. So, first question po, and actually your name please, and I'm Erica po from Bicol.ph po. And actually, last year, may case na may isang politician na nagre-release ng relief goods with a face on the plastics po. So, ang first question po, is it considered as abuse of state resources? And second po, and ano yung ano yung gusto niyo pong sabihin sa public to stay informed and aware na hindi galing sa bulsa ng mga politicians ang binibigay na mga relief goods and social services? Yun lang po. Okay. As to yung mga plastic na may mga mukha, meron pa nga na rice na sariling pangalan. Oo. May pangalan ng isang politiko. Natuwa ako yun eh. Oo. Pero kinalimutan ko na yun. Kami po pumapasok ang COMELEC during campaign period lang to make it an abuse of state resources. So technically, pag mga ganyan, pag hindi campaign period, for us, wala kaming jurisdiction dyan. So I think other government agencies has jurisdiction on that at kailangan nilang i-temper or i-call ang attention ng isang politiko na to moderate naman po yung paggamit ng state resources para magpagwapo. Kaya nga kami, pumapasok kaagad kami on campaign period because we know for a fact na talagang inaabuso yon. So ngayon po is actually, matagal na. Sinasabi ko, matagal na itong ginagamit eh. Nagkaroon lang ito ng pangalan because of a certain case na nag-originate sa atin. Nag-originate sa Region 5. Actually, every time na nakikita ako ng commissioner in charge ng Contra Bigay, palagi niyang sinasabi, china-challenge ako, Director Valesa, ASR came from your region. So you have to intensify your campaign on ASR.
it's because nga nanggaling yan sa atin. Although, lahat gumagawa niyan. Alam natin lahat gumagawa niyan. So ngayon, nakikiusap po kami sa publiko na tulungan kami na matemper po ito, ma-reduce po ito, not necessarily eliminate, matemper po itong abuse of state resources. Another question. How can we know that the funds used by these politicians and, again, vying for a seat in the office are from their own pockets, not state funds or resources po? Yan. Trabaho na po yan ng COA. That's why yung COA po is member of the Committee on Contrabigay. Sinasabi namin is i-monitor po yung release ng money, yung paggamit ng money, mag-a-audit yan ang COA. Malalaman natin yan during the time na nagkaroon na ng audit ang COA kung sino ang nag-abuse ng state resources. Yun lang po. Thank you so much po. Thank you, Bicol.ph. Do we still have others from the media with us today? Okay, we will be opening the floor to our students, at least 3, I guess, before we go on the online, and then other from other sectors. Any students who would like to throw their questions, please? Yes, please go ahead, sir. Please state your name. Hello, good morning everyone. RD, sa lahat ng mga RD po na nandito, at saka mga assistant RD. So, ako po si Aldrin Lumibaw, galing po sa Bicol College. Attorney, based po doon sa pinresent natin kanina, napakahigpit po ng COMELEC pagdating sa mga policies when it comes to campaigning. Ang tanong lang ho ng nakakarami, RD, ilan na ho ba yung naparusahan ng COMELEC na mga kandidato? Kasi halos lahat yata, kung tutuusin, sabi po ninyo, baka lahat magkaroon ng kaso. Yeah. Ako, for a fact, po akong head ng IPD. I can share you isang kwento ko sa Sultan Kudarat. The whole member of their council nung Tacurong City, except for the vice mayor, including po yung kanilang treasurer, accountant, etc., is na-convict po sila because of illegal release of funds. So, yun po ang, hindi lang ho nababalita po yun, pero I prosecuted it. Actually, naawa ako kasi sa dami po ng complainant, including ng accused, including po barangay officials, mapupuno po ang kulungan. So, when we prosecuted it, wala ko silang kawala dyan. Kasi sir, unang-una, document lang yan ang pinag-uusapan natin. Nag-release ka ng fund without exemption from COMELEC and you did it during election period. Tatlo lang naman ang i-establish ko. Madali po yan na ma-convict yan. Ang kailangan lang po talaga namin, complainant at witnesses na willing mag-file. At evidence yan na maayos po. Madali po yan magawa. Kaya ngayon, extensive ho ang aming tawag mo doon, campaign on this because walang masyadong nakakaalam, di ba? Ngayon lang kayo nakakita ng ganito So, hopefully, ngayon, nakita ninyo kung anong gagawin ninyo at nakita rin ng mga kandidato kung anong pwedeng mangyari sa kanila. Magdadahan-dahan na ho sila. At lahat ho tayo magbabantay na sa mga kandidato at supporters nila sa mga ginagawa nila during campaign period. Pwede pa po isa, RD? Yes, go ahead. Salamat po at nalaman namin na meron palang mga na-convict. So, halimbawa po merong mga naparusahan, gaano po katalas yung pangil ng batas natin para maipatupad na maayos yung sentensya doon sa mga gumawa, napatunayang gumawa. Nakakatakbo pa po ba sila muli sa politika o
talagang na-implement natin na maayos kung ano yung penalty doon sa offenses nila? Ang alam ko po is, hindi pa sila nakukulong right now. It's because nasa Supreme Court. Alam mo, they have to exhaust all legal remedies. Pero pag binamaya ng Supreme Court, sigurado sa kulungan ang bagsak nila. Oo, yun naman po ang masisiguro namin. Kasi definitely, yung PNP, hindi naman papayag na meron ng final and executory judgment, gagalaw, lumalakad-lakad ka lang, nakakainsulto naman yan. Oo, hindi naman po pwede yung ganun. So right now, may mga convictions na kami, hindi nga lang namin kaagad pa na-i-implement because hindi naman siya immediately executory. May Supreme Court pa. Lahat yan tumatakbo sa Supreme Court. And you know how it is, how long it is. It will take one case to be decided by Supreme Court. So, yun lang. Pero definitely, the law enforcement will not hesitate to put them in jail once maging final and executory yung judgment. Yun lang po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Pero pwede po ako magtanong siguro bilang moderator. Ano po? Medyo na ano lang kasi ako, ma'am. Kasi ngayon lang po ito kasi naging very open yung ating campaign against Contra Bigay with the parang parang na-institutionalize na yung ating Contra Bigay and it was made a committee, a permanent committee. So, napakaganda po nito kasi tama ka po, hindi po ito tradisyon, hindi po ito isang kaugalian. Ito po ay isang sakit ng ating pamayanan. Pwede po ba ang citizen's arrest if caught in flagrante delicto? Yes, pwede naman ho. Okay. Kaya lang, as much as possible, we don't encourage it. Danger. We don't want you to put yourself in danger. Oo. So kung may nakikita kayo niyan, andyan naman si General Dizon para manghuli. O, diba? Si General Dizon, tawagan nyo na lang. O, sir, meron nung nagbo-vote buying dito, pa-assist, pahuli. O, andyan po yung mga law enforcement. Pero kung wala talaga at gusto nyong hulihin, you take the risk. But we don't encourage you. Okay? Ayaw namin na may masaktan due. Kasi definitely, kang mag-citizen's arrest kayo, malamang awa yan. Malamang, pero pag ang nanghuli na si General Dizon, wala, natiklop na yan. So, yan lang. Kasi minsan, attorney, nakakagigil, right before your very eyes, you see it happening. Yeah, ako nga, minsan gusto ko nang manghuli, kaya lang maliit ako eh. Baka mamaya masipa lang ako, ano pa ako. Okay, we will just be calling one from the media because before I turn over the microphone to Ma'am Joy Tango for the online questions. Yes. May I have one? Just one from the audience. Can we have one? If there is none, I think you are all convinced with the words of R.D. Valeza. One more from our students, perhaps from the College of Law. Wala na. Okay. Yes. Thank you. Please state your name. Hello po, I'm Abigail from Bicol College po, School of Law. Just one question po. How do we reconcile? Kasi may common narrative po ngayon na parang accept the money but don't vote for the person. Pero how do we reconcile this narrative? Kasi sabi niyo po kanina that vote buying is not should not be a culture because it's a disease. So how do we reconcile this narrative dito sa kontrabigay? Kasi kontrabigay nga eh. So, yung mga common narrative nila na just accept the money, basta wag mo na lang butuhin yung person. So, yun po. Ayan, we don't advocate that one. Yung accept mo na yung money, then, hindi ko yan iboboto. Lalo na kung may choice ka. Pero kung wala kang choice, alam mo it will make you subjected to a bodily harm if you are not going to accept that one. Wala kang choice, kunin mo, pero wag mo siyang iboto. Pero it's an exception. Ang pinaka-general namin is refuse the money. Kasi pag may nag-refuse na dyan sa kandidatong yan, magdadalawang isip yan. Hindi na yan mamimigay sa susunod. Kasi papagagandahan niya na lang yung platform of government niya. Kasi ang tendency kasi ng mga kandidato, pag kinuha mo yan, alam nila, more or less, ano yan eh, iboboto nyo ako, may konsensya kayo, kinuha nyo yung pera ko eh. Oo, so malamang, kung wala na kayong choice, ako nang iboboto nyo kasi binigyan ko kayo. Pero kung, ito lang ang advice namin from COMELEC.
We don't encourage you to get the money and not to vote. It's not the rule. The rule is do not accept the money. However, may exception. O baka naman katayin ka na dyan kung hindi mo tanggapin. O lalo na kung malayo ka. 'Di ba? Pero ang sinasabi namin sa mga botante, there is no way that they will know you voted for that candidate because we ensure the secrecy of your ballot. Kasi ang kinatatakutan ng mga botante, tinanggap ko to at iboboto ko siya kasi malalaman niya na hindi ko siya binoto. There is no way na malalaman niya yan na binoto mo yan. Oo. Kahit na magbilangan ka, kahit magsingilang kayo, malalaman niya na lang na natalo siya, na hindi niyo siya binoto. Pero ikaw sasabihin niya, hindi mo ako binoto. Hindi niyo malalaman. Oo, so ang mas maganda niyan, huwag niyong iboto yung namimigay ng pera. Just last follow-up question po. For example, yung iniwan na lang sa bahay yung yung money. Tapos ikaw as a citizen, is it enough evidence to file a complaint na may ganun? Actually, medyo mahirap 'yan mag-prosper in court. Oo, kasi sino nagbigay? That's the possibility na yung kalaban niya nagbigay niyan is dyan din. So it will create a doubt sa court na sigurado madidismiss yan. So ang importante po, pag nag-file ng complaint, lalo na yung vote buying, is siguraduhin ninyo, kilala ninyo yung nagbigay at kung may picture pa, mas maganda. At openly, alam mo na supporter yan ng isang kandidato para pag nag-file tayo, hindi lang po yung nagbigay sa inyo ng ayuda or ng pera ang kakasuhan natin, pati po yung kanyang principal, yung kumakandidato. Kasi hindi naman yung kandidatong namimigay, di ba? Nagbo-vote buying, madami silang wards. Pero alam natin kung sino ang mga wards na yan. So may picture ka ng ward na kasama yung kandidato, meron kang picture ng namimigay yung ward. So pwede natin siyang itali doon. Yun lang po. Thank you po. Thank you so much. I think may addition po si ARD. Joanne, Just go a ahead po. rejoinder na lang po. Hello. Just a rejoinder po sa question ni ma'am kanina. Kasi we are looking at the... Of course. Battery. Yung nagbibigay, no? So, paano po yung nagre-receive? Meron ba silang liability? Yes. The one who receive has liability also. Oo. Kaya nga, vote buying and vote selling. Oo. So, you sell your vote. So, kung nag-receive ka, tapos you were enticed to vote for him, that is already an election offense. You sell your vote, you sell your soul. Yes. Oh, di ba po? Tinatapos ko na po sana ang question dyan sa may ground. Kaya alam po, hindi ko po mahihindihan, of course, ang former PD ng DILG Camarines or PD Cal Ortiz. Similar lang po. So it's okay. Kasi nag-raise po siya ng... Okay na po. Okay, thank you so much. Back to you, Ma'am Joy. Okay, so we have an online question here. Good morning po. Watching here from Municipality of Pamplona. Ma'am, may I ask po, how about kaming mga appointed barangay secretaries? Are we allowed to join in campaigning for our candidates? No, you are Thank not. you so much. Okay, maliwanag po yung rules natin. Elective barangay officials can engage in partisan political activity. However, appointive barangay officials such as barangay secretary, barangay treasurer, tanod, or whatever member ng BHW, bawal po kayong mag-participate in partisan political activity using your positions. Ma'am Joy? So far, no more questions from the online platform. Okay. Thank you so much po for those who raised their question. I hope that you will help us disseminate this information. PIA, being one of the members of Contra Bigay Committee, is really committed in ensuring that we disseminate this information to the public, especially that there is already parang mas expanded na po yung ating explanation. We urge the public to be vigilant, and this is not just the task of the COMELEC,
but the task of each one of us po as Filipinos. Thank you very much. I now turn over the microphone to the hosts. Okay, thank you, Ma'am Lizelle, as always. So, before we close, we would like to request for some words of support from our partner, Police Brigadier General Andre P. Dizon. Sir? Thank you po. Thank you, Giselle. Diyos pa rin na aga po sa gabos. Sir, doon ka daw. Halos araw-araw po magkasama kami ni Attorney Jane Balesa, ang ating Red Regional Office 5. Sa ngalan po ng Police Regional Office 5, kami ay buong puwersang sumusuporta sa initiative na ito ng DILG at ng COMELEC na i-inform ang public ng mga updates sa darating na halalan sa May 12, 2025. At napakaganda nito dahil updated at educational na kung saan lahat ng mga mamamayan ng Bicol ay magkikinabang. So, kami po ay palaging nasa tabi ng ating pamahalaan, nasa tabi ng mga nagmamahal ng kapayapaan at kaayusan. At patuloy po kaming maglilingkod sa ngalan ng Diyos at sa ngalan ng bayan. Maraming salamat po. Thank you po, RD Dizon. Before we finally close really, may pahabol na tanong. Ito po, good morning. Tanong ko lang if ibinigay ng leader ng candidate yung pera na may mukha ng candidate, pwede bang evidence ito sa nasabing kandidato? Yes. Yes. It can be an evidence po against that candidate. Thank you po. Basta siguraduhin lang na kilala nyo na supporter din ang nagbigay. Kasi there is a possibility na gagamitin din yung campaign materials ng kalaban niya purposely para ipalabas na nag-violate yung isang kandidato. Okay, so thank you. That ends our question and answer. So at this point, we would like to call on Ma'am Joaden Lucero, CESO 5, Assistant Regional Director of DILG 5, to award the certificate to our resource persons and participants. Ma'am? Okay, calling. First on the list is PIA Regional Director, Ma'am Lizelle Makatangay. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you again, Ma'am Lizelle. And next to receive is Director Valeza of COMELEC, Attorney Maria Juana S. Valeza. Thank you so much, ma'am. Okay, and last but not the least, we give this certificate to SMC Telegaspi for allowing us to use their venue for free and all their support. Somebody from... Thank you so much. And to formally close this activity, may I request ARD Jao Lucero. Thank you.
Thank you so much, Nana. And thank you to everyone. Can we give everyone a round of applause, please? Diyos marhay na udto sa Indogabos. We in the DILG is very much pleased that we are able to complete our Balangibog episode number 9. Usapang kontrabigay at pag-abuso sa paggamit ng yaman ng bansa sa panahon ng halalan. We would like to thank everyone's participation for the successful conduct of our Balangibog episode 9. Kami po sa DILG is actually one of the believer that a well-informed constituent would lead us to a better nation because we have more well-informed decision as well. No? Kaya po nabuhay itong tinatawag nating Balangibog. Kasi kami sa DILG, meron po kaming slogan na nililive namin. Yun pong sharing knowledge, achieving excellence. No? So, itong Balangibog is actually one of the programs that we have identified under our local governance resource center, a knowledge management program wherein we would like to reach more people for information such that sila mismo, no, will be guided with their decisions. And sa panahong ito, napapanahon din na pag-usapan natin ang eleksyon, no? So, importante po na tayong lahat will make use of our votes to choose the right people to the positions that will be bringing us for the next 6 years, for the next 3 years in governance. Kasi po, tayong lahat may role. Hindi po natin pwedeng ibebenta yung ating boto or hindi natin pwedeng i-influence ang ating desisyon para lang sa panandaliang kaligayahan. Di po ba? So on behalf of our regional director, gusto ko lang pasalamatan individually ang ating mga kalahok for today. Unang-una sa lahat po, ang ating Director, Regional Election Director, Attorney Maria Juana Valera. Ma'am, thank you so much for being our resource person. RD Valeza, sorry po. For being our resource person today and for patiently answering all our questions. Alam ko, hindi pa natatapos yung mga tanong. Maraming ang tanong. In fact, marami din akong tanong. Si attorney lang yung tinatanong ko. And of course, our PIA Regional Director, Ma'am Lizelle Makatangay, for being our moderator. Thank you so much, ma'am. At hindi po namin pwedeng kalimutan ang presence and the message of our very active and dynamic Regional Director of PNP, General Dizon. Sir, thank you so much. Ang atin ding mga host na who were very abled hosts, nag-practice talaga sila dito. Attorney Mags and Attorney Cams, palakpakan naman natin sila. The whole DILG 5 team, from the legal to the regional team, sa RIC2, sa RCIT, and of course, the different divisions, and including our provincial offices, ang aming mga field officers and aming DILG provincial directors. Maraming salamat po. Palakpakan din po natin sila. And sa SMCT, you've got it all for us, SM, no? So maraming salamat for hosting us today. Sana po sa next Balangibog episode din namin, i-open nyo rin yung inyong door for us. Kasi we really want to reach as many Bicolanos as we can. And hindi rin po namin pwedeng kalimutan ang participation ng ating mga universities. Nandito po ang Bicol University. Palakpakan natin. Bicol College, thank you so much for joining us as well. Our media friends, gusto ko po kayong isa-isahin from the Bicol.ph. Maraming salamat po. Radio Pilipinas, thank you. Radio Veritas, maraming salamat. DZGB, thank you. And Bombo Radio, thank you so much.
sa inyong presence and of course sa inyong question. Aasahan din po namin na i-report nyo ang ating pangyayari dito, no? So that mas marami din pong makakaalam ng ating pinag-uusapan dito. Ang ating mga kasamahan na nag-join sa atin sa Zoom, our local officials, our DILG personnel joining us sa Zoom, thank you so much for being here with us. And ang ating FB Live audience as well, no? So, yung hindi nakapapanood ng ating live, available pa rin siya sa ating Facebook page na DILG Region 5. Please share na lang po so that the others may also know what we have been talking about today. So, again po, maraming salamat sa lahat. Gusto ko lang i-emphasize na a fair and clean and honest election is the foundation of a strong democracy. Let us all uphold the integrity of our vote. No to vote selling, no to vote buying, and no to intimidation of votes. No? Let us all spread the word. That every vote must be free and respected. Together, we ensure that the voice of the people truly matters. So with that po, until our next Balangibog episode, maraming salamat po and Diyos mabalos. Okay, thank you, Ma'am ARD. And on that note, we formally close this show. So this show has been produced by DILG Region 5, headed by RD Escobar and ARD Lucero. We would also like to mention the participation and the support of the Division Chiefs, Sir Rico Gaurino of FAD, Ma'am Rothel Gigantoca of CBD, and Ma'am Darlene Allende of the LG Med. Of course, this show has been line produced by PEO Tosan Diaz with the legal unit, with the assistance of the planning unit. Okay, and the technical team, of course, nakita po ninyo sila dito. So, the RIC 2 headed by ITO Eden Lanuza, ISA Jonah Jane Francisco, ISR 2 Lindon Kyle